Come and sit down. There. Si Don Martin ay isang mayamang lalaki na gustong maglakbay mula Seville papuntang Paris. Pero ubos na ang lahat ng tiket ng tren kaya inalok siya ng tiket papuntang Madrid para doon siya makasakay ng tren papuntang Paris. Dahil wala na siyang ibang opsyon, pumayag siya at bumalik muna sa hotel. Doon inutusan niya ang kanyang butler na linisin ang kwarto niya na may mga punit na damit ng babae at mga mantsa ng dugo. Bakas ng naging matinding pakikipagdembungan ng lolo niyo kagabi. Habang papunta siya sa istasyon, nasaksihan ni Don Martin na may negosyanteng napatay sa pagsabog ng kotse. Dahil dito, nagdesisyon siyang dumaan sa ibang ruta. Pagdating sa istasyon, sumakay silang magkasama ng butler niya sa tren pero magkaiba sila ng pwesto. Si Don Martin sa unahan at ang butler sa hulihan. Sa loob ng kanyang pwesto, nakilala ni Don Martin ang ilang kapwa pasahero kasama ang isang psychologist, isang hukom at isang babaeng may kasamang bata. Nalaman niya na lahat pala sila ay taga-France at tila kilala na siya. Nadili ang alis ng tren kaya nanigarilyo muna siya sa bintana. Habang nandoon siya, nakita niya ang isang dalagang mukhang binugbog na sinusuri ang bawat pwesto. Humingi ng tulong ang matanda sa konduktor na bigyan ito ng timba ng tubig. At nang lumapit ang dalaga na si Conchite, bigla niya itong itinulak at binuhusan ng malamig na tubig. Umalis na ang tren pero nakasabit si Conchite at nakatalon papunta sa hulihang section. Nagtaka ang ibang pasahero kung bakit ganoon ang ginawa ng mayamang matanda pero nahiya silang magtanong. Sa huli, isang matapang na dalaga ang nagtanong at ipinaliwanag ni Don Martin na ang pagbuhos ng malamig na tubig kay Conchita ay ang pinakamagaan na parusang maibibigay niya rito dahil mas malala pa ang dapat para sa kanya. Lalo naging curious ang mga pasahero at gusto nilang malaman ang kwento ng relasyon nila. Ayaw sanang magkwento ni Don Martin pero kalaunan ay nagdesisyon siyang ikwento kung paano sila nagkakilala at ano ang nangyari sa kanila. Nagsimula ang lahat ng bumisita si Don Martin sa pinsan niya sa korte at inimbitahan ito sa bahay niya. Habang naghahapunan, napansin niya ang bagong katulong na si Conchita. Mukha itong baguhan at clumsy. Hindi marunong magserbisyo ng maayos pati pagbuhos ng alak hindi alam. Kinagabihan, inutusan ni Don Martin ang butler na dalhin si Conchita sa kanyang silid. Sa kanilang pag-uusap, sinabi ni Conchita na hindi niya gusto ang pagiging katulong pero napilitan siyang magtrabaho para suportahan ang kanyang ina. 18 pa lamang siya at gusto pa sanang magsaya. Sa isang punto, hinalikan ni Don Martin ang nahihiyang si Conchita pero natakot ito at agad umalis. Kinaumagahan, tuluyan nang umalis si Conchita mula sa bahay ni Don Martin nang hindi man lang kinuha ang bayad sa trabaho niya. Wala rin silang paraan para makontak siya dahil sa dyaryo lang siya kinuha at walang nakakaalam ng kanyang numero o tirahan. Makalipas ang ilang buwan, nagpunta si Don Martin sa Switzerland. Habang naglalakad siya sa parke, ninakawan siya ng magnanakaw at kinuha ang 800 francs bago tumakas. Gusto sana niyang i-report sa pulis pero naisip niyang wala rin namang silbi. Habang nag-aalmusal sa hotel, hindi inaasahang nakita ni Don Martin si Conchita. Inamin ni Conchita na ang mga magnanakaw ay mga kaibigan niya. Pumunta sila sa Switzerland para sa mga konsyerto pero naubusan ng pera kaya napilitan silang magnakaw para makaraos. Sa halip na magalit, pinabayaan na lang ni Don Martin na sa kanila na ang pera pero humingi siya ng address ni Conchita kapalit nito. Pagbalik niya sa Paris, pinuntahan ni Don Martin ang bahay ni Conchita sa labas ng lungsod. Masayang sinalubong siya ng ina ni Conchita at pinasalamatan siya sa tulong pinansyal na ibinibigay niya sa anak nito. Ikinwento ng ina na matagal nang patay ang asawa niya at iniwan silang may mga utang. Pero kahit mahirap ay nagsumikap silang mabuhay ng marangal nang hindi nagnakaw o nakiusap ng limos. Pagkatapos nito, umalis ang ina para makapag-usap ng sila lang ni Don Martin at Conchita. Inamin ni Conchita na hindi niya gusto ang mga gawaing bahay gaya ng paglilinis o pagluluto at duda siyang magiging mabuting asawa siya. Pero umamin siya na type niya si Don Martin kahit naiilang siya dahil malaki ang agwat ng edad nila. Kahit ganon, dahil labis nang na-inlove si Don Martin sa kanya, araw-araw niya itong dinadalaw at sa loob ng isang buwan nakuha rin niya ang puso ni Conchita. Sa susunod nilang pagkikita, nag-e-ensayo si Conchita ng sayaw habang tumutugtog ng gitara ang kaibigan niyang lalaki. Pagkatapos ng ensayo, silang dalawa na lang ni Don Martin ang naiwan. Pinayagan ni Conchita na makita siya ni Don Martin na naka-underwear at kinandongan pa niya ito. Naghalikan sila pero pinigilan ni Conchita si Don Martin at sinabing natatakot siya sa pagiging mapilit nito, at wala pa siyang karanasan sa lalaki. Para patunayan ang kanyang seryosong hangarin, inimbitahan ni Don Martin ang ina ni Conchita sa kanyang bahay at inalok sila ng pera para makalipat na sila roon. Excited si Don Martin na makipagkita kay Conchita pero nang dumating, hindi ito si Conchita kundi ang kaibigan nito na may dalang liham. Nasa liham na nalaman ni Conchita ang tungkol sa pera at ayaw na niyang makita si Don Martin dahil ayaw niyang ituring siyang parang bagay na nabibili. Sinubukan ni Don Martin na itama ang sitwasyon at agad siyang pumunta sa bahay ni Conchita. Pero nalaman niyang umalis na ito at baka hindi na bumalik.
Habang kumakain sa isang restaurant, kinuwento niya sa pinsan ang mga problema niya. Nang umalis sila, napansin ng pinsan niya si Kenchite na nagtatrabaho bilang taga-abot ng coat. Ayaw nang makialam ng pinsan kaya itinuro lang nito si Kenchite at agad umalis. Humingi ng tawad si Don Martin kay Kenchite dahil sa naging ugali niya at inimbita itong maghapunan. Umalis si Kenchite sa trabaho at tinanggap ang imbitasyon niya. Pagkatapos nilang maghapunan, pumunta sila sa bahay ni Don Martin kung saan nakita niya ang mga banta sa mga mayayaman. May inihandang kwarto si Don Martin para sa kanya. Pero tumanggi si Kenchite na doon matulog dahil iyon dati ang silid ng yumaong asawa ni Don Martin. Kaya pinaghanda sila ng katulong ng isa pang kwarto. Nang oras na ng pagtulog, pinayagan ni Kenchite na haplusin siya ni Don Martin pero ayaw pa rin niya magpabiyak. Nagalit man dahil nabitin, sinubukan pa rin ni Don Martin umscore pero pinakiusapan siya ni Kenchite na patayin na lang ang mga kandila. Sa kama tinangka ni Don Martin na maging mas malapit kay Kenchite pero nahirapan siyang alisin ang suot nitong underwear na gawa sa matibay na tela at maraming buhol. 10 minuto siyang nahirapan pero bigo pa rin kaya naluha na lang siya. Pinakalma siya ni Kenchite at sinabing maghintay na lang siya. Ilang araw naman silang magkasama. Doon ay naging mas malapit sila sa isa't isa. Pagbalik ni Don Martin sa bahay, nabasa niya ang balita tungkol sa bagong pag-atake ng terorista na kumitil ng daan-daang tao. Kasama niyang humiga si Kenchite pero ayaw pa ring magpabiyak. Pinayagan lang siyang haplasan ng mga melon nito. Sabi ni Kenchite, handa naman siyang magpabiyak pero sa kasal lang. Nagsuggest si Don Martin na may ibang paraan para mag-enjoy ng hindi nawawala ang pagkabirhen. Pero nagalit dito si Kenchite. Naputol ang kanilang usapan nang makarinig sila ng tunog ng banggaan ng kotse at putok ng baril sa labas. Sumilip sa bintana si Kenchite at nakita na may nagaganap na krimen. Pinilit ni Don Martin na bumalik na ito sa kama pero matigas ang pasya ni Kenchite. Nainis at wala nang magawa si Don Martin kaya dinala niya si Kenchite sa isa pang kwarto. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarinig siya ng nabhasag na flower vase. Pagtingin niya nadatnan niya sa loob ng kwarto ang kaibigan ni Kenchite. Dahil sa galit, pinalayas ni Don Martin si Kenchite at ang kaibigan nito. Lumipas ang panahon pero hindi pa rin makalimutan ni Don Martin si Kenchite at handa siyang gumawa ng paraan para makalapit ulit sa kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina kaya pinakiusapan niya ang pinsan niyang gamitin ang koneksyon nito para matulungan siya. Nagpadala ang pinsan ng pulis sa bahay ni Kenchite at na-deport si Kenchite at ang ina nito pabalik ng Spain. Para makalimot, nagplano si Don Martin na magbakasyon sa Singapore pero sa huling sandali, nagbago siya ng isip at pumunta sa Spain para hanapin si Conchita. Habang nag-iikot siya sa lungsod, nakasalubong niya si Conchita. Labis itong natuwa nang makita siya at nalaman ni Don Martin ang mga pinagdadaanan nito. Humingi ng tawad si Kenchite sa mga nagawa niya noon at inimbite siya sa isang bar para panoorin ang kanyang pagtatanghal. Gusto sanang halikan ni Don Martin si Kenchite pero umiwas ito. Pinayagan naman niya itong yakapin siya at amuyin ang kanyang buhok. Maya-maya pinanood ni Don Martin ang pagtatanghal ni Kenchite at nag-init siya sa ganda nito. Pagkatapos ng isang sayaw, sinabi ni Kenchite na kailangan muna niyang magpahinga para hindi antukin sa entablado at babalik siya matapos ang 30 minuto. Isang bisita ang nangot siya kay Don Martin. Tinawag siyang tanga at sinabing umakyat daw siya sa itaas para makita kung ano talaga ang ginagawa ni Kenchite. Umakyat si Don Martin at nadiskubre niyang sumasayaw si Kenchite nang walang saplot sa harap ng grupo ng mga lalaking asyano sa isang lounge. Hinarap ni Don Martin ang mga lalaki at pinalaya sila. Nainis si Kenchite sa selos ni Don Martin at ipinaliwanag niyang ang pagsasayaw ang kanyang hilig at ito lang ang tunay niyang mahal at alam gawin. Sinabi niyang handa siyang talikuran ng lahat para lang makasama si Don Martin pero gusto niya ng sarili niyang tirahan. Umaasa siyang ganoon din ang nararamdaman ni Don Martin para sa kanya. Para ipakita ang kanyang katapatan, bumili si Don Martin ng ari-arian at ibinigay kay Kenchite ang susi at mga papeles bilang regalo. Kinagabihan, binisita niya si Kenchite pero hindi siya pinapasok nito. Sinabi pa nitong galit siya sa kanya. Ibinunyag ni Kenchite na ang musikero na nakita niya kasama nito ay kasintahan niya at matagal na silang magkasama. Nagulat si Don Martin at hindi makapaniwala. Pero ang malala, pinatunayan ni Kenchite ang sinabi niya sa pamamagitan ng pagpatong sa musikero sa harap mismo ni Don Martin. Hindi kinaya ni Don Martin ang kahihiyan at bumalik siya sa hotel kung saan sinalakay siya ng mga magnanakaw. Pinukpok ang kanyang driver ng batuta sa ulo at ninakaw ang kanyang sasakyan. Kinabukasan, binisita siya ni Kenchite at sinabi nitong birhen pa rin siya. Ipinaliwanag niyang ang nakita ni Don Martin ay palabas lang para subukan ang damdamin niya. Sinabi rin niyang kaibigan lang ang musikero at wala siyang dapat ipag-alala. Sawa na si Don Martin sa mga kasinungalingan at pang-aapi. Hindi siya naniwala at sinampal niya si Kenchite. Binigyan siya ni Kenchite ng susi ng bahay at inanyayahang dumalaw. Pero ayaw na ni Don Martin at iniwan siya.
Bumili siya ng 2 tiket papuntang Madrid at nagtungo na sa istasyon. At habang tinatapos na ng matanda ang kwento, biglang pumasok si Kenchite sa seksyon ng tren niya at binuhusan din siya ng isang timba ng tubig sa ulo. Pero sa huli, marupok ang lolo niyo kaya nagkaayos din sila at bumalik sila ng Paris. Yun lang. At habang naglalakad silang dalawa sa isang shopping center, narinig nila ang anunsyo tungkol sa sindikatong kriminal na binuo ng ilang grupong terorista. Napansin nila ang isang tindahan ng mga damit pangkasal kung saan inaayos ng tindera ang bestida ng isang bride. Dahil dito, plano na ni Don Martin magpakasal kay Kenchite nang sa ganon ay mabiyak na niya ito. Ngunit habang lumalakad sila mula sa tindahan, biglang nagkaroon ng pagsabog na sumira sa buong shopping center at pumatay sa lahat ng nasa loob. Kasama ang dalawa, at doon natapos ang masalimuot na kwento ni Don Martin. Salamat sa panonood. Palike and subscribe naman po. Salamat.